At 12% value-added tax na sa Facebook ads, Google ads, Netflix at iba pang digital services at products. So kung online business owner ka, freelancers and advertisers, dagdag expenses na naman ito. Pero don't worry dahil merong way para ma-carry over or ma-refund sa'yo yung mga VAT na yan. At kung gusto mong malaman yung mga way na yon, watch this video. Welcome back on my YouTube channel, Charlene Pakatang here. In today's video, pag-uusapan natin yung 12% value-added tax para sa mga digital services and products. So under the TRAIN law, yung mga digital services and products, automatic magdadagdag sila ng 12% VAT dun sa mga customers nila. For example, ginagamit mo ang Facebook ads and Google ads to grow your business and sales, automatic mag-charge yung Facebook ads or Google dun sa billing mo ng 12%. Pero may way para makuha mo yun. Okay? Para ma-refund mo siya, ma-carry over mo siya. Pag-usapan natin si input and si output VAT. Pag sinabi natin input VAT, ito yung mga expenses mo. Okay? Yung VAT galing dun sa expenses. For example, si Facebook and Google. So kung chinarge ka ni Facebook during your advertising, so i-charge ka niya ng 12%, that's 12% na added from your principal amount or expenses. Makukuha mo siya during your filing. Okay? Dun sa pagbabayad mo sa BIR. Kung registered ka. Okay, para sa mga hindi pa registered sa BIR and VAT registered, pag-usapan din natin yan in today's video. So, standby ka lang and matatakil natin yan. Alright? So, kung nagamit ka ng Facebook and Google, possible na ma-claim mo pa rin yung refund na yon or ma-carry over mo siya kung may invoice ka mismo galing sa Facebook and Google. Okay, either the two, kung ginagamit mo pareho, then pareho sila mag-charge sa'yo, then pareho rin yun mag-carry over mo. Pero, maki-carry over lang yan sa'yo kung mas mataas yung output VAT mo. So, ibig sabihin, yun yung mga VAT na kinaltas mo sa customer. For example, you're selling a services worth 10,000 pesos plus the 12% value-added tax. So, that means your customer will pay you 11,200. The 1,200 is your output VAT. Okay? So, pa-clean natin and padaliin natin yung example. For example, ang output VAT mo is 1,200 and then you have input VAT. Ima-minus lang yung 600 na yun kasi mas malaki yung output VAT mo. Okay? So, 1,200 minus 600, that's 600 VAT. Yun na yung babayaran mo sa BIR. At least, nabawasan, di ba? So, in that way, hindi pa rin siya expenses. Kasi nakikarry over naman siya. Kung mas mataas yung output mo versus your input. Alright? So, I hope gives you clarity. E, paano naman, Coach Charlene, kung input naman yung mas mataas kaysa dun sa output? So, pag ganun, pwede mo siya i-refund. Yun yung sinabi ko sa'yo kanina, na pwede mo pa rin siyang mabawi. As long as BIR and VAT registered ka. Paano naman push Charlene yung mga businesses na hindi pa registered sa BIR or VAT registered? So kung hindi pa registered yung business mo, pwede kayong mag-register as non-VAT sole proprietor, freelancer/professional. Ngayon kapag registered na yung business mo, pwede na kayo makapag-issue ng official receipt. Kung mas mataas yung output versus your input, ibig sabihin madededuct lang siya. Now, if nag-switch yung situation, si input mas mataas versus your output, it's either i-carry mo siya sa susunod na filing or i-refund. Okay? So, it's up to you na po kung anong gagawin mo kapag mas mataas yung input versus your output. More than discussing kung ano ba yung magiging effect nun sa ating mga businesses, yung 12% VAT under the TRAIN law. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga strategy na pwede mong gawin. So, here's the first thing you can do dun sa changes na yun. So, first, track mo lahat. Okay, track mo lahat na expenses mo, including your ads. Now, the second thing, pagdating dun sa process ng sales mo, of course, all businesses must have a system. So, pwede mo idagdag dun sa sistema mo yung pagtataas ng product price, kung kinakailangan talaga, or magdagdag ka ng upsell, cross-sell. Okay? Dun, pwede kayong magkaroon ng additional sales. Kasi yung 12% VAT na yun, upfront lang naman siya. So, meaning, yung tinatawag natin mga low-ticket product, dun lang magkakaroon ng upfront deduction. Yung 12%. Now, kung gumagamit ka ng upsell and cross-sell dun sa business mo, that's a good way para mapataas yung sales mo. Okay? Pero hindi na siya na-charge ng VAT. Kasi, 12% lang naman dinadeduct ng Facebook ads. So, ibig sabihin, dun lang siya sa unang product mo. Okay? That's the second way para mapataas mo yung sales mo at the same time yung effect ng 12% VAT, hindi siya ganun katindi sa okay? And last but not the least, the strategy I'm sharing with you is think long term. Okay? Mas maganda po kung register yung business ninyo
para hindi kayo ganun na charge dun sa tax. Okay, mga expenses ninyo in terms of tax. Short, mas makakatipid ka sa mga taxes kung legal yung business mo. So what's the bottom line? VAT is here and is not going away, pero kung prepared ka at registered yung business mo, at the same time, may system yung business mo, kahit anong added expenses pa yan, hindi ka matatalo. So that's it for now. Once again, this is Coach Charlene Pakatang. And if you like this video, feel free to hit the like button, share, subscribe, and comment mo na rin kung ano yung mga gusto mo pang mga content na gawin natin dito sa channel natin. Para sa mga nanonood na hindi pa subscriber dito sa ating channel, feel free to hit the subscribe button on the notification bell. Upon checking, 57% of viewers ko ay hindi pa po nag-subscribe. So, baka naman. So, yeah, that's it for today's video. God bless you.